ano, di kinuha na lang din siya at nilagay sa ano, sa libingan ng mga... hindi po nagtagal yon. Matagal din. Matagal din bago sa nalipat. Historical na kasi gawa ng dyan talaga siya na inabot, no. Kinuha lang yung ano niya, yung katawan niya. Ay ano mga kabayan, ay nandito ako ngayon sa Santa Cruz, Laguna. Pupuntahan po natin yung pinaglibingan ni Emilio Jacinto nung siya ay namatay noong 1899. Alamin po natin kung ano nga ba talaga ang tunay, kung paano po siya namatay, kung ano po ang dahilan kung bakit siya namatay. Dahil may nabasa po ako doon sa website na pinasok ko, namatay daw siya noong 1897 sa isang labanan sa Maynila. Pero pagka pumunta po kayo ng Magdalena, iba rin po ang kwento. May nakita po tayo doon sa loob ng simbahan sa Magdalena, napasok na po natin yun, isang dugo mula kay Gat Emilio Jacinto. Hindi po siya namatay doon. Yun po ay sugat lamang na natamo mula sa digmaan. At katunayan, nailigtas pa siya dahil sa isang papel na dala niya, isang sedula. Ngayon, pagka pumunta ka naman sa ibang lugar ng Magdalena, ang kwento naman doon ay namatay si Emilio Jacinto sa Liliw naman. Ngayon, pupuntahan natin ito dito sa isang barangay sa Santa Cruz, Laguna. Nag-iisa lang po ito. So, napagtanong natin kung ano talagang ikinamatay niya at kung bakit dito siya inilibing sa lugar na ito. Si Emilio Jacinto ay isang Pilipinong revolusyonaryo, scholar at pilosopo na kilala bilang utak ng Katipunan at dakilang anak ng Balintawak. Siya ay isa sa mga naging leader ng Katipunan, isang samahang naglalayong mapalaya ang Pilipinas mula sa kolonyal na mananakop. Guys, tingin ko parang ito ay napakaluuban na po ito para sa ating pupuntahan na libingan ni Gat Emilio Jacinto. Kaya malalaman po natin ngayon kung ano ba talaga ang ikinamatay niya. Pag kayo po ay pupunta rito, from Santa Cruz, Laguna, ang dinaanan kong barangay ay Barangay Bubukal. Dire-diretso lang po yun. More or less nasa 4 to 5 kilometers ang layo po nito. Sa highway naman ay may makikita kang signage na shrine ni Emilio Jacinto. Ituturo na po kayo dito. Kung gusto nyo po mag-Waze or mag-Google Map, i-search nyo lang po yung Boreal ni Gat Emilio Jacinto. Dito na po kayo dadalhin. Itong bahay na ito, tapat po nun ay yun yung libingan. Bahay po noong isang vlogger, si Jiboyski TV channel. Kaya kanina nakausap natin yung tatay niya at hindi ko lang nakausap yung mismong asawa noong babae na nakausap ko dahil nasa tubigan daw. At ito na po yun. Nandito tayo ngayon sa libingan ni Emilio Jacinto. Kilala po sa buong sambayanan ng Santa Cruz, Laguna kung sino po si Gat Emilio D. Jacinto. Siya po yung utak ng Katipunan. Siya po yung pinakabatang katipunero dito po sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. So dito po siya inilibing. Yan, makikita po ninyo. Zoom po natin para makita natin yung kanyang pangalan. So ito po yung pinaka-shrine niya. At dito po yun mismo ang libingan niya. Yan. Yan. So ayan, pinayagan po tayo. Nagpaalam po ako na papasok po dito. Hindi naman siya nakakandado eh. Ayan, kaunti lang bubuksan natin. So ayan, papasok po tayo dito sa loob. At ating basahin po kung kailan siya ipinanganak at kung kailan siya namatay. Ayan. Si Gat Emilio D. Jacinto. Pinanganak siya noong December 15, 1875. At namatay po siya April 16, 1899. Basahin po natin ito.
Pook na pinaglibingan kay Emilio Jacinto. Sa pook na ito, inilibing si Emilio Jacinto na namatay noong 16 Abril 1899. Si Jacinto ay sumapi sa kataas-taasang katipunan ng mga anak ng bayan, KKK, o Katipunan. Noong 1894 na may sagisag na pingkian, naging kalihim ng samahan at kanang kamay ni Andres Bonifacio. May akda ng Kartilya, Liwanag at Dilim at iba pa. Kasamang nagtatag ng pahayagang kalayaan at sumulat sa sagisag na Dimas Ilaw. Ang kanyang mga labi ay inilipat sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa Maynila noong 18 ng Disyembre 1921 at noong Disyembre 1976 sa Dambanang Emilio Jacinto sa Himlayang Pilipino, lungsod ng Quezon. So, ibig sabihin po, wala na po dito yung mismo, siyempre matagal na panahon na, wala na po dito yung kanyang katawan o kalansay na lamang, inilipat na po, no? So, ayan. So, itong bahaging ito, pinaglibingan po. Dito lang po yan sa Santa Cruz, Laguna. Palaisipan po natin bakit dito siya inilibing sa lugar na ito. Baka siguro taga rito po siya, no? So, ayan. Si Gat Emilio Jacinto. Nag-iisa lang po siya rito. Wala po siyang ibang kasama na inilibing. Hindi po siya ito sementeryo. Hindi po siya sementeryo. Papakita ko sa inyo ang palibot. Sasarado na natin. Ito po yung paligid niya. Bakanting lote po yan. Ayan. Bakanting lote po yan. Yan ay palabas sa puntang Santa Cruz. Dito lang po yan makikita sa San Juan. Sa gisag ng barangay ng San Juan, lungsod ng Santa Cruz, Laguna. At yan po yung pinakaharapan niya, may flag. Ayan. Kinuha na lang din siya at Kinuha. nilagay sa sa libingan ng mga... Hindi po nagtagal yon. Matagal din. Matagal din bago sa nalipat. Historical na kasi gawa ng dyan talaga siya na Inabot, no. Kinuha lang yung niya. Yung Katawan niya. Siya po yung pinakabatang katipunero sa bayan ng Laguna, sa Magdalena. Yung simbahan po na nagkaroon po siya ng sugat na may dugo pa roon hanggang ngayon, napuntahan na po natin yan. Siya po ay 18 years old noong naging isang batang katipunero. At namatay siya dito sa lugar na ito. 23 years old. Dito po siya namatay. Hindi po siya namatay dahil sa digmaan. Dito po siya inabot. Dito po siya namatay dahil sa sakit na malaria. Ayan. So, ayan po. Kung gusto niyo pong pupunta rito, pwede kayong mag-Waze, mag-Google Map, matutuntun niyo po ito. Wala na po rito yung kanyang katawan at inilipat na doon po sa museo, doon po sa Maynila. Video pa yan. Ayan, shoutout po sa pamilya ni Kuya Jipo Iski TV channel. Ayan, shoutout po sa kanila. Ayan. Yes. Sana ito si Kabackyard. Kabackyard. Ayan. Kabackyard. Mamaya kukunin natin yung kanilang channel para ma-follow na rin natin. Sana ay matulungan tayong umangat din. Dahil tayo po isang baguhan lamang sa pagbablog, ay humingi tayo ng tulong sa mga veterano. Marami ng malaki ng bahay sa pagbablog. Thank you so much po sa inyo.